Dalawang lalaki, nag-away sa bar. Isang saksak, patay. Isa, uuwi sa loob ng 6 na taon. Yung isa, 30 years minimum, walang parol. Isang qualifying circumstance lang ang pagkakaiba. Welcome to Homicide, laban sa murder. Maraming Pinoy ang nagtatanong, ano ba talaga ang difference ng homicide sa murder? Kasi pareho namang may namatay, di ba? Pero sa Philippine law, ang qualifying circumstance, lalo na ang treachery, ang nagde-decide kung 6 na years or 30 years ang hahantungan mo. At hindi lang basta-basta. Ang murder sa Pilipinas ay non-bailable kapag strong ang evidence of guilt. Ibig sabihin, sa kulungan ka habang nag-trial. Under Article 249 ng Revised Penal Code, ang homicide ay ang pagpatay ng isang tao na walang qualifying circumstance. Penalty, reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. But with the indeterminate sentence law, realistically, 6 hanggang 10 years lang ang actual na maikulong at may parol ka. Ngayon, under Article 248, kung ang pagpatay mo may kahit isang qualifying circumstance, treachery, evident premeditation, abuse of superior strength, murder na yan. Penalty, reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years. No parole. Under RA 9346, Section 3, murder convicts cannot apply for parole. Ang tanging exit, presidential clemency, at yun, 30 years minimum bago ka ma-eligible. Ang pinaka-common na qualifying circumstance, treachery o alevosya. 2 elements ang kailangan. Una, walang pagkakataon ang victim na mag-defend o lumaban. At pangalawa, sinasadya ng attacker ang paraan ng pag-atake para siguradong hindi makakalaban ang victim. Pero ito ang nakakalito. Hindi porket biglaan ang saksak, treachery na agad. Sabi ng Supreme Court sa People versus Herrera, 2014, kung nag-ugat sa heated argument ang saksak, impulsive reaction yon, hindi treachery. Pero kung umalis ka, bumalik na may kutsilyo at sinaksak mo from behind, that's a conscious adoption of a deadly method. Murder na yan. Noong 2022, dinicide ng Supreme Court ang People versus Alegre. Si Alegre, dating security guard, nag-away sila ng dating co-worker niya sa Valenzuela. Sa gitna ng mainit na sagutan, binaril niya na charge ng murder. Pero ang ruling ng Supreme Court, homicide lang. Bakit? Kasi ang shooting happened during a heated exchange, hindi surprise attack. Alam ng victim na may tension, may pagkakataon siyang mag-react, walang treachery. Compare mo sa People versus Pereda, ang Kian de los Santos case noong 2025. 3 pulis, dinala ang 17-year-old na si Kian sa secluded area, pinatumba at binaril sa ulo. Sabi ng Supreme Court, treachery. The officers deliberately placed a defenseless minor in a helpless position. At sinabi pa ng court, performance of duties does not include murder. So tandaan, isang qualifying circumstance lang ang pagitan ng homicide at murder. At ang pagkakaiba, 6 na taon laban sa 30 taon. Kung sa init ng ulo, nangyari ang patayan at walang treachery, homicide. Kung pinlano mo, inambush mo, sinadya mong walang laban ang victim, murder. At kapag murder, walang parole, walang bail, walang indeterminate sentence law, presidential clemency na lang ang pag-asa. Ngayong alam mo na ang difference ng homicide at murder, next time pag-uusapan natin ang self-defense under Article 11. Kailan ba talaga justified ang pumatay? Subscribe sa For Law's Sake at i-on ang notification bell para hindi ka ma-miss. Comment ka rin ng legal topic na gusto mong i-explain natin. See you next episode.